At ngayon naman, Jules, papasukin natin ang mundo ng Philippine Navy at alamin nga natin tungkol sa Naval Research and Development Center at kung ano ang tungkulin nito. Kaya naman this morning makasama po natin ating very special guest mula po sa OIC Naval Research and Development Center. Let us all welcome Captain Romel L. Galang. Good morning, Captain. Hi, good morning, Dayan. Good morning, Jules. Good morning sa mga nanonood sa atin ngayon. Captain, Naval Research and Development Center, alam naman po natin na isa na po itong reactivated unit from Philippine Navy. Ano po ito for the benefit of our viewers? Ang Naval Research and Development Center, katulad nga ng sabi mo, is reactivated. Kasi nung mga 1970s, meron na tayong Naval Research and Development Center. But as the time goes on, nag-evolve into a Naval Systems Engineering Center. So na-focus to sa bigay ng mga information about fuel and other pole products and paints. Ngayon, nireactivate itong Naval Research and Development Center or NRDC primarily to focus on emerging technology. So we have to, because of the technology that we have today, most especially sa mga weapon systems natin, we should be able to absorb these technologies na darating sa ating lakas ng Pilipinas. Alright. Sir, since kaka-revive lang nitong NRDC, ano na po ba yung mga pinaplano niyong mga activities and projects under this program? More on research pa lang kami. Research talaga, okay. talaga for this year alone. Naka-focus kami sa capacity and competency build-up ng mga tao na kinukuha namin dito. Especially yung mga dalubhasa na pwede mag-aral lahat para sa mga bagong makinarya, bagong sandata ng ating Philippine Navy. Pero Captain, isa bang malaking advantage ito na binuksan natin itong Naval Research and Development Center ng Philippine Navy? Oo, isang napakalaking advantage ito sa punto ng teknolohiya. Ang ginagawa kasi namin ngayon, humahanap kami ng mga tao, unang-una sa loob ng Philippine Navy mismo, at kinukuha namin ang may mga kaalaman sa teknolohiya, pati na rin sa mga engineering capabilities. Sa Philippine Navy kasi meron tayong mga ECE graduates, mga mechanical engineering graduates. Ito mga kinukuha natin para mag-aral sa mga kailangan natin, mga kailangan ng Navy with regards to mga emerging technologies. Okay. Captain, alam natin na may vision ng 2020 ang Philippine Navy na mas paiigtingin, mas papalakasin pa ho kayo. Pero ito po bang, dahil nga isa na rin na binuksan itong Naval Research and Development Center, isa na rin po parte ng programa ng Philippine Navy sa pagpapaigting po sa inyong organisasyon? Tama ka, Dayan. Isa to sa programa ng Navy dahil ang Navy is nagpo-procure ng mga bagong mga barko na merong makabagong sistema, makabagong sandata. Like mga sonar capabilities, mga weapon systems na tinatawag natin, kailangan maintindihan natin muna ito bago natin i-procure. Mahirap na hindi pa natin naintindihan, wala pa tayong training, meron na dito darating. Hindi maganda para sa mga tao natin na hindi nila naiintindihan kung anong mga ito bago natin ma-procure. Yes, that's right. And speaking of new ships and naval equipment nga, nakikita natin ngayon sa monitor natin yung ilan lamang sa mga ginagamit ng Philippine Navy. So sir, since nabanggit niyo po na more on research magre-revolve yung program na to for 2014, so ano po ba yung magiging saklaw ng pagsasaliksik para sa taong ito? Ang saklaw nito, unang-una, katulad nung isang nasabi kong programa namin, pag-aaral sa mga radars at saka sa mga sensors ng mga barko. So, itong mga pag-aaral natin sa mga radars nito, although meron ng mga tinatawag na navigational ang mga barko natin, navigational radars, pinipilit pa rin natin magkaroon ng malaking kaalaman sa mga
radars na nakakasaklaw ng mas malaking area. Nakikipag-ugnayan tayo sa other agencies ng gobyerno like the Department of Science and Technologies kasi nga may research and development din ng ang DOST. Dito sila nakafocus kaya doon nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din tayo sa mga academe, sa UP Diliman, sa Mapua, sa UST para ma-tap natin itong mga professors at ang mga talentong estudyante para makipagtulungan tayo sa mga makatulong sa amin sa pananaliksik. Actually, yun nga itatanong ko sana kay Captain Jules kanina kasi naisip ko since reactivated unit itong Naval Research and Development Center, isa sa malaking adjustments na kanilang gagawin is kung paano makakakuha ng competent na mga tao at ng teknolohiya. So ito yung kanilang isang magiging solusyon na magtatap sila from different schools, students and professors para matulungan sila. So napakaganda nga proyekto at programa ito ng Philippine Navy para mas mapaigting since nga meron silang vision by 2020 na napakaganda na at maipapaigting at palalakasin pa ang Philippine Navy. And then, alam mo, even in the recruitment part, no, syempre kaka-revive lang itong NRDC. In the long run, since students din yung mga sinasama ngayon, definitely baka possible na mahikayat din sila na sumali dito. Oo. Nakakatuwa ngang maramdaman na itong mga estudyante, pati ang mga professors natin, talagang willing silang makipagtulungan sa atin. Willing silang matuto rin ng iba pa at kami rin malaking tulong nila sa amin. Captain, nabanggit natin ang proyekto at programa natin for the first quarter for this year. Ano naman po yung sa mga susunod? Siguro yung mga lineup of activities ng NRDC for 2014? Pag bigyan natin na-capacitate natin ng NRDC at competent Magtutuloy-tuloy na yan. Ididiretso natin yan hanggang actually sa isang buong taon. Pagkatapos nito, next year on 2015, dito na tayo magsisimula ng development ng ating technology. Hopefully, maging papasok na tayo sa self-reliancy. Pero Captain, bukod sa mga, ito nga naghahanap tayo dahil may mga adjustments, no? Bukod sa naghahanap tayo ng mga tao, ng bagong teknolohiya, ano pa po ba yung mga nakikita nating mga major or minor adjustments na gagawin ng NRDC? One of the major adjustments na gagawin ng NRDC is kung ma-organize namin ang NRDC into something that is small today but it's going to be big in the future. Kaya nga isa rin sa naging programa namin ay makipag-ugnayan sa research and development ng ibang bansa. Nasimulan na namin to sa Brunei last year noong December. At ngayon namang sa next month naman ay makikipag-ugnayan naman kami sa Singapore Research and Development Center nila. Alright. So ito kasi magagandang mangyari. Meron tayo sa loob ng Navy, meron tayo sa academe, sa other sectors ng gobyerno natin at sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa. Well, I'm sure tuloy-tuloy na yan, Jules, no? Kasi pati sa ibang bansa ay nakiki-collaborate din ang NRDC Philippine Navy. And actually, sir, since kanina nabanggit nyo na yung pakikipag-ugnayan nyo sa iba't ibang educational institutions, one way to para mas makapag-coordinate sa iba't ibang mga aspeto at larangan. Pero sir, possible din po ba na yung mga boss natin ngayon na nanonood na baka interesado rin sila? Yes. Possible po ba na directly sila makipag-ugnayan sa opisina nila? Actually, merong website ang Navy. Pwede silang pumunta ron. Sa Research and Development Center, meron ding kami mismo ang kumukuha. Actually, meron kaming listahan So kasi may mga qualifications din po tayong hinahanap and requirements. Siguro gawin na lang nila is siguro i-check na lang yung website ng Philippine Navy para malaman nila kung ano yung mga kailangan at yung qualifications na hinahanap. Tama. Captain, at this point, do you have any last message to our viewers? Ang message ko lang sa viewers natin, ang Naval Research and Development Center under the Naval Systems Command ng Philippine Navy nagsisimula at nag-aaral pa upang maging dalubhasa sa pag-absorb ng mga bagong teknolohiya ng Navy. At makakaasa kayo na gagawin namin ang lahat
para siguraduhin na ang ating mga warfighters na nasa ating mga barkong pagdigmaan ngayon ay marunong at ma-maintain ang ating mga Philippine Navy ships. Alright, thank you so much for joining us this morning at good luck po NRDC Philippine Navy. And of course, that was Captain Romel L. Galang, OIC ng Naval Research and Development Center.